Ano po ang latest update sa Typhoon Inday? Good evening din po, Miss Tess at sa ating mga taga-subaybay. So ito ngang si Inday ay kaninang 4 p.m. ay huling namataan sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. So with its maximum sustaining winds na 140 kilometers per hour and gustiness up to 170 kilometers per hour. Currently moving na nga siya sa north-northwestward direction sa bilis na 20 kilometers per hour. Meron din tayong mga malalakas na mga pag-ulan dulot nga nitong si Bagyong Inday. So possible 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa lugar ng Batanes. Veronica, anong wind signals ang in effect ngayon? Opo. So with regards naman sa tropical cyclone wind signal, ang pinakamataas ay signal number 2 sa may Batanes, sa may eastern portion ng Babuyan Islands, sa may northeastern portion rin ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, the rest of mainland Cagayan, sa may Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, sa may Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at sa may Ilocos Norte po. Yun po yung mga may signal po tayo. Veronica, ah, kaya ba ng pag-ulan na ito ngayong nararanasan natin napunan yung Angat Dam? Sa ngayon po nakikita po kasi natin na yung may weather advisory po tayo sa lugar ng Bulacan today po to tomorrow afternoon. So possible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. So until at least in the next 3 days may nakikita tayong mga malalakas na mga pag-ulan. So may chance na kapag yung ulan po ay dumiretso po sa lugar kung nasan po yung Angat Dam ay posible pong madagdagan po ito kahit papaano. Mhm. At Veronica, sino-sino ang maaapektuhan ng malakas na pag-ulan mula ngayong gabi hanggang weekend kahit walang typhoon signal ang kanilang mga lugar? Opo. So sa mga areas na magiging maulan, although nabanggit na nga po natin kanina yung Batanes, for today naman kasi nakakahatak rin ng southwest monsoon itong minomonitor nga natin si Bagyong Inday. So may 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible ngayon hanggang bukas ng hapon sa may Antique at Occidental Mindoro. Samantalang 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Zambales, sa may Bataan, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Bukas naman ng hapon hanggang Sunday ng hapon, posible yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Occidental Mindoro, Zambales, pati na rin sa may Bataan. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan posible sa may La Union, Pangasinan, Benguet, sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. And then Sunday afternoon to Monday afternoon, mga 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Occidental Mindoro, Zambales, Bataan. At 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan at Antique naman po. Veronica, kailan lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Inday? Inaasahan nga po natin lalabas itong si Bagyong Inday nating Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning o hindi kaya po ng hapon. Pero kahit na wala na siya sa PAR, ay yung habagat naman ang magdadala ng pag-ulan. Tama po kayo dyan. So Mhm. at least in the next 3 to 5 days, posible pa nga rin na maging maulan lalo na sa western section ng bansa natin. And then dito nga sa Metro Manila, at least in the next 3 days, meron pa rin tayong mga weather advisory na nilalabas. So posible pa rin yung mga malalakas na mga pagulan. Mhm. Meron ba tayong binabantayang panibagong sama ng panahon? Sa ngayon naman po, maliban po kay Bagyong Inday, wala na po tayong monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat naman. Thank you for your time. That was Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.